Okay, good morning again mga ka-farmers. Dito naman po tayo sa area natin, Alotayan area. Variety po natin is RC216. Evaluate po natin. Ito po ngayon ay 79 days after planting. So ito po ay sabog. Ayan. So okay, evaluate natin. May suitable ba siya sa area? I think kung ako, yes, kasi resistant siya sa blast. Wala siyang yung dahon niya, tingnan niyo, maganda yung dahon niya, walang yung parang naga-triangle na sakit. Yan. So hindi pa to siya na last spray. Libutin natin para maano natin yung maintainer. Pero parang tingin ko parang okay na. Diba, libutin lang natin. So yan. Ano dito no? Ito po yung kan. So yan siya. Tayo nakapag field sanitation. Mower natin ito. Schedule for mower. So, yung kabila, lapit na sila mag-harvest. Evaluate natin dito, may tiyangaw ba? Ano ba? So, yan ang evaluate natin dito ngayon. Spray pa ba tayo? Or kaya nang hanggang harvest? Maganda siya, hindi siya masyadong sa stem borer. Tsaka dito kasi na area, talagang synchronous farming po dito. Sa bayang pagtanim. So, maganda dito na area. Kasi, yung insekto natin is nakukontrol. Yan. Yun lang yung mga hapay-hapay. Pero konti lang naman. Nasa damage ng hapay is mga nasa 3% to total area, 3 to 5. Kasi yung density namin masyadong makapal. Ang per hectare dito na nasa sabog namon is nasa 8 sako, 2.3 ang ano niya. So 8 sako na tag 40 kilos. Ilan yun? Ang isa na lesson dito is hindi rin maganda pag makapal masyado, nahapayan. Pero hindi malakas din kasi talaga yung hangin dito. Pero naiwasan sana yun kung masyadong makapal yung density natin ng seeds. So yan, schedule natin ito for mower. Delikado din dito yung mga mga cobra dito. Ingat din tayo, lawak din ang magagawa natin. Nandyan na yan. Kulang sa tabas yung maintainer natin dito. Masyadong na maintain. Kulang pang buwang yun. Mga kuhan gapon ang tubig. Madaming sabag. Hindi na namin to napasabagan. Kaya sabog man siya. Hindi siya for
seed production. Pero kung kuan, dapat ito matanggal tong sabag na. Ito ngayon ang problema ng mga farmers dito, sabag. Kasi nauna siyang nahihinog, pag harvest mo nahuhulog lang din, di rin siya nakukuha, wala, piste din siya. Ano ang mga solusyon? Transplant para madali tayo rogging po, number 1. Bago magtanim, pwede po tayo mag-apply ng clear out o yung glyphosate, non-selective herbicide. Pag nakatubo na ng nauna yung sabag, pwede po yun pag mechanical transplanter po ang ginagamit. Na-try ko na po yun noon, effective din siya. So yan, ito po ang 216. Maganda po siya. Yun lang sa 216. Yung amylose content niya is, ano ba yan, mataas or mababa? Parang pag mataas, matigas. Matigas po ang bigas ng 216. So kung pangkonsumo nyo sa tigas, so yan, sabi po yung epekto ng sabag, hapay. So ano na po yan, loss na po yan pag ganyan, pag maluto yan, wala na yan, lata na yung ilalim. Mga assessment natin ang damage, nasa ano rin, 10% of total area, 8 to 10. Mag-slash spray pa ba tayo? Pwede, hindi na, kasi makapal, tsaka di naman sa masadong karamihan yung tsangaw, tsaka matigas na yung laman niya. Matigas niya, natusukin ng tsangaw. Okay na, kuha na lang dito, field sanitation, haloy na rin kasi pahinog na. Tingnan nyo yung butil, pahinog na. So dito pag medyo manipisa na yung density nya, okay, 1.6. Problema ang mga buyer, bagay din naman problema ngayon kasi mura na mapalay. Magkano na lang ngayon, sa halos ilan lang diferensya nila sa sa fancy, mga 480. Mabigat din ito, 216. Nasa yung collard na sako noon, ang per kilo nasa 65 to 67 per sako nya. So ma-recommend mo ba ito sa mga ka-farmers natin na seed grower? Okay kung yung target mo is hindi naman yung market mo is hindi naman mapili sa bigas, kasi matigas talaga siya, or pwede rin nila i-mixing sa malambot para at least makuha yung bigas. Kasi yung bigas nito maganda talaga, maputi siya na halos buo-buo lahat, mataas ang milling recovery niya. So okay din itong 216. Yan, ito sa kabilang area, iwan ko kung anong variety, pero parang 436 siya or 480 kasi dikit-dikit saka mahaba yung uhay niya, parang 480. Maganda din, malambot. Yun lang, ano siya sa sakit, susceptible siya. Tayo mo, may kwan siya, bacterial leaf blight.
Yang naga-brown. Yan, bacterial leaf blight yan. Pag natamaan yan ang palay mo, yung flaglet niya, nag-brown or kulang sa potas. Application ng potassium. Kaya nagaganon ang kanya. So yun lang mga ka-farmers. Yun lang ma-share ko ngayong araw. Okay po. God bless.